Pinadala ng babae ang kanyang anak sa dentista matapos nitong magreklamo sa pananakit ng kanyang ngipin. Pero nang makita niya na tumatawag ang doktor ng pulis para sa kanyang anak, ay laking gulat niya at napasigaw siya sa takot. Pero wala siyang kamalay-malay sa kanilang madidiskubre. Ang babaeng si Laura ay nakaupo sa kanilang bahay habang nanonood siya ng TV sa kanilang sala, na kung saan ay naghihintay na nga lamang siya na sunduin ang anak niyang si Lucas mula sa eskwelahan. Nang biglang lumabas sa telebisyon ang bali-balita na kung saan ay tumataas na nga daw ang mga naire-report na kaso na kung saan ay dumadami na ang mga batang kinikidnap. At ito ay sobrang kumuha ng kanyang atensyon nang ito ay kanyang mapanood. Sa loob nga lang po ng 3 linggo, 3 mga bata na ang nawawala at walang makitang ebidensya ang mga pulis sa kinalalagyan ng mga ito. Ito ang pag-anunsyo ng reporter mula sa telebisyon na talaga namang gumimbal sa babae. Nanikip ng sobra ang kanyang dibdib. Naiisip niya ang sakit na nararamdaman ng mga magulang ng mga nawawalang bata na iyon. O Diyos ko, sino ba naman ang halang ang loob na mangkikidnap ng mga bata at kukunin sa kanilang mga magulang ng ganun-ganun lang? Pag-iisip niya sa kanyang sarili habang ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa screen ng telebisyon. At kahit na sinong magulang siguro na makakapanood ng balita na ito ay agad na makakaramdam ng pag-aalala. Kaya naman unti-unting kinabahan ang babaeng si Laura. Sobrang kakaiba ng kanyang nararamdaman kaya napagdesisyonan niya na nga rin na pumunta sa paaralan ng kanyang anak nang mas maaga kaysa sa inaasahan para ito ay sunduin. May kakaiba siyang pakiramdam na tanging mga magulang na katulad niya lamang ang nakakaramdam. At hindi na nga siyang nag-atubili pang sundin ang kung anumang pakiramdam na iyon. Nang makarating siya sa paaralan, ay doon nakita ng babae ang ilang maliliit na mga bata na nakapila para sa isinasagawang dental care, kung saan isa itong temporary na programa na isinasagawa sa mga pampublikong paaralan. Kitang-kita ng babaeng si Laura ang kasiyahan ng mga batang naroroon, na kung saan ay tumatakbo-takbo ang mga ito at naku-curious sa kung ano ang gagawin sa kanila. Ang ganitong mga programa ay pinopromote upang sa gayon ay sa murang edad pa lamang ng mga bata ay malaman na nila kung paano ang tamang pag-alaga ng kanilang bunganga. At gumaan nga ang pakiramdam ng nanay na si Laura nang makita niya ang kanyang anak na nakapila din doon at sumasailalim sa aktibidad kasama ang iba pa niyang mga kaklase. Okay, goods na. Malinis na yung ngipin mo ngayon. Wika ng doktor sa anak ni Laura. O wait lang, huwag mo munang kakalimutan tong panibago mong toothbrush. Ito, kunin mo. Lagaan mong mabuti yung ngipin mo ha. Dagdag pa ng dentista habang ibinibigay sa batang lalaki ang isang simpleng toothbrush na kung saan ay nagdulot ito para lubhang sumaya ang anak ni Laura na si Lucas. Pagkatapos ay bumaba ito mula sa upuan na mayroong napakalaking ngiti sa kanyang muka. Sabay labas ng kwarto. At nang makita niya nga ang kanyang nanay na nasa labas para siya ay sunduin, mabilis siyang tumakbo papunta dito na puno ng kasiyahan. Mama, tignan niyo po yung ngipin ko. Napakaputi na po ng lahat ng ngipin ko. Tumawa naman ang babae at niyakap ang kanyang anak. O mahal ko, oo nga no, napakaputi nila at napakaganda. Ang pogi-pogi mo lalo. Sobrang proud naman ng batang lalaki habang sinasabi sa kanyang nanay na hindi siya umiyak sa kasagsagan ng ginagawang operasyon sa kanyang ngipin. Mama, pumunta ako sa dentista at alam mo ba na hindi ako umiyak? Tapos binigyan niya pa ako ng panibagong toothbrush. Sobrang sayang pagbabalita ni Lucas. Sinabi din sa akin ng doktor na wala akong kahit na anong sira. Di ba ma, ang galing-galing ko? Nasaya naman si Laura nang makita niya kung gaano kasaya ang kanyang anak. Habang nakangiti dito ay niyakap niya ulit ito sa pangalawa pang pagkakataon. Handang-handa na nga rin si Laura na makasama ang anak niya sa kalmadong hapon na iyon. Ay kung magaling ka pala ngayong araw, Eddie, mag-celebrate tayo sa isang napaka-espesyal na lugar. Ano sa tingin mo? Pagbibigay suwestyon ng nanay sa kanyang anak, na kung saan ay napagdesisyonan nga ng dalawa na i-celebrate ang pagiging mabuting bata ni Lucas. Kaya naman pumunta sila sa pinakamalapit na candy store. At bilang bata na walang kahit na anong sira sa kanyang ngipin si Lucas,
ay pwedeng siyang mamili ng kahit na anong paborito niyang candy. Pero syempre, hindi siya pwedeng sumobra. Ang buong maghapon nila ay napuno ng tawanan, kasiyahan at matatamis na pagkain. Dito ay nakabuo rin sila ng isang espesyal na connection sa pagitan ng isang nanay at anak. Okay, nag-enjoy ka na ha? Ngayon, uuwi na tayo. Gumagabi na. Huwag kang mag-alala, paglulutuan kita sa bahay. Masayang wika ng nanay na si Laura sa kanyang anak. Nang makauwi sila sa bahay, nakiusap ang bata kung pwede ba siyang maglaro sa kanilang bakuran habang hinahanda naman ng nanay niya ang kanilang hapunan. Pumayag naman si Laura at nagpakabisi na siya sa kusina habang hinahanda ang lahat ng mga kinakailangan. Habang ang excited na bata naman na si Lucas ay mabilis na tumakbo sa kanilang bakuran habang naglalaro sa paligid. Ang kanilang bahay ay simple lamang na kung saan ang kanilang bakuran ay mayroon lamang maliit na bakod. Naninirahan kasi sila sa isang mahirap lamang na pamayanan na kung saan halos lahat ng kanilang mga kapitbahay ay nakikita kung gaano kasimple ang kanilang buhay. Ngunit habang naglalaro si Lucas ng kanyang paboritong football, ay aksidente niya itong nasipa ng malakas na nagdulot para mapunta ito sa kalsada. Hala! Wika ng bata. Dahil alam niya naman na hindi siya papayagan ng nanay niya na pumunta sa ganoong kalayong parte ng kanilang lugar. Kaya naman, unti-unti na siyang naguguluhan kung ano ang kanyang gagawin. Paano ko kukunin yung bola na yun ngayon? Pagdadalawang isip niya nang bigla na lamang may isang lalaki ang dumating sa kanyang harapan. Isa itong estranghero na para bang bigla na lamang lumitaw mula sa likod ng mga puno sa kalsadang iyon. Kinuha niya ang laroang bola ng bata at tinawag ito. Oy bata, halika dito. Halika dito. Tignan mo, hawak-hawak ka na yung bola mo. Halika dito at ibibigay ko to sa iyo. Pagkumbinsi niya sa bata. Ngunit katulad ng ibang mga bata, hindi rin alam ni Lucas kung ano ang kanyang gagawin at sa halip ay nagsalita ito. Sabi ng mama ko, hindi daw ako pwedeng lumabas o makipag-usap sa isang stranghero. Saad niya sa weirdong lalaki. E di, magpapakilala ako sa iyo. Pwede mo akong maging kaibigan. Ibig sabihin nun, hindi na ako stranghero sa iyo. Tama ba? Halika na dito. Maglaro tayo ng bola ng magkasama. Ano sa tingin mo? Pagbibigay suwestyon ng lalaki na merong nakakatakot na tingin sa kanyang muka. Noong una ay nag-aalangan pa ang bata. At sa kabila ng katotohanan na alam niyang hindi niya dapat gawin ang sinasabi ng lalaki, ngunit gustong gusto niya nang maibalik sa kanya ang kanyang bola. At ang kinatatakutan niya noong mga pagkakataong ito na baka kunin ng lalaki na ito ang kanyang laruan. Bubuksan na sana ni Lucas ang kanilang bakuran nang biglang lumabas ang kanyang nanay mula sa kanilang bahay at sumigaw. Lucas! Bumalik ka dito! Nang dahil sa biglaang pangyayari na ito, ay mabilis na napatras ang estrangherong lalaki at hinagis pabalik ang bola sa kanilang bakuran. Pagkatapos ay tumakbo siya, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho papalayo. Iniwan niya si Laura na mayroong nakakatakot na nararamdaman. Labis na pag-aalala ang nararamdaman ni Laura. Iniisip niya na kung hindi siya nakalabas ng tama sa oras, ay maaaring may sobrang terrible nang nangyari sa kanyang anak. Mabilis siyang tumakbo papunta sa gilid ng kalsada. Habang sinusubukan niya na tignan kung maaabutan ba ng kanyang paningin kung sino man ang estrangherong nakikipag-usap sa kanyang anak. Ngunit ang tanging nakita niya lamang ay ang sasakyan na unti-unti nang lumalayo. At hindi na nga siya nakakita pa ng kahit na anong detalye na pwedeng magturo kung sino ang tao na iyon o kung anong sasakyan ang kanyang minamaneho. Tara na anak, bilis pumasok ka sa loob. Bumalik ka sa bahay. Wika ng nanay habang pinapagalitan ng bata. Di ba ilang beses kong binilin sa'yo na wag kang makikipag-usap sa kahit na sinong estranghero? Sa susunod, wag mo nang uulitin yan ha. Paggalit niya sa kanyang anak habang sila ay naghahapunan. Naging maayos naman ang takbo ng mga oras na iyon. Ngunit, nang palapit na ang gabi, ay bigla na lamang nagreklamo ang batang si Lucas ng pananakit sa kanyang ngipin na kung saan ay nagmamakaawa na siya sa kanyang nanay dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ma, ang sakit na. Sobra niya ng sakit ngayon. Ang sakit na nararamdaman ni Lucas ay talaga namang halatang halata na. At para kay Laura naman,
ay sobrang hirap para sa kanya na makita na nahihirapan ang kanyang anak. Kaya naman pinangako niya dito na agad niya itong gagawa ng paraan. Okay, sige, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, dadalhin kita sa dentista niyo sa school, okay? Siguradong alam ng dentista niyo kung anong kailangan gawin. Pagpapakalma niya sa bata, habang sinusubukan na pag-aanin ang sitwasyon at nararamdaman ito habang hinahaplos ang buhok ng kawawang bata. Ngunit talaga namang tila ba naging napakahaba ng gabi na iyon. Dahil sa bawat mga minutong lumilipas ay puro reklamo ng pananakit ng kanyang ngipin ang iniinda ng bata. Hanggang sa dumating nga ang sunod na araw. Hinanda na ng babae ang lahat ng kailangan ng anak niya para sa gagawing check-up sa kanya sa paaralan. Ngunit hindi yun isang normal na araw. Sa halip kasi na gawin nila ang pang-araw-araw na routine na pagpasok ni Lucas na kung saan ay sasakay ito sa may school bus, bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si Laura. Kaya naman napagdesisyonan niya na ipagmamaneho niya na lang ng sarili niya ang kanyang anak papunta sa paaralan. Meron lamang kasi siyang isang simpleng sasakyan na kung saan ay ginagamit niya lamang ito para sa mga sitwasyon na kinikailangan ng agarang emergency. At kung minsan ay kapag may bibilhin siya sa palengke, dahil limitado nga lang din ang pera niya para panggastos sa gasolina ng kanyang sasakyan. Ngunit, noong araw kasi na iyon ay may napansin ng babae na isang sasakyan na nakaparada malapit sa kanilang bahay, na nagdulot para makaramdam siya na hindi siya komportable. Umabot pa nga sa punto na iniisip niya na ang sasakyan na ito ay ang sasakyan na muntik nang kumuha sa kanyang anak noong nakarang araw. Pero inalis niya na lamang ito sa kanyang isipan at inisip na coincidence lamang ang nangyari. Lalo na't wala na siyang oras na mag-isip pa ng kung ano-ano. Kinikailangan na ng agarang solusyon ng kanyang anak at kailangan niya nang pumunta sa paaralan. Nang makarating sila sa school ng batang si Lucas, ay agad na nireport ni Laura ang sitwasyon ng bata sa may principal at nag-request dito ng isang appointment sa school dentist nila. Ngunit laking sorpresa niya nang marinig na wala na pala doon ang dentista sa paaralan at pinaluwanag sa kanya na ang nakita niyang pagbisita ng dentista sa paaralan ay hindi permanente o isa lamang itong panandaliang programa. Pasensya ka na misis pero hindi po kami nag-o-offer ng ganong serbisyo dito. Dito na nagsimulang lumaki ang pag-aalalang nararamdaman ng babae nang mapagtanto niya na wala na siyang kahit na anong pagpipilian pa para mapagaan ang nararamdaman na sakit ng kanyang anak. Habang pinagdidiskusyonan nila ang sitwasyon ng kanyang anak, ay bigla silang napatigil nang biglang dumating ang isa na namang nanay. Ang babae na ito ay nagngangalang si Carol at umiiyak din ito. Yung anak ko! Yung kawawang anak ko! Kinidnap siya kagabi! Sigaw ng babaeng si Carol habang siya ay napaluhod na. At nang marinig nga ni Laura ang terribleng nangyari kung saan ang babaeng anak ni Carol na nagngangalang Amanda ay nakidnap, nanlaki ang kanyang mga mata. Halos lumubog ang kanyang puso nang mapagtanto niya na ang batang ito ay ang kaibigan ng anak niyang si Lucas. O Diyos ko! Si Amanda! Paano kung sinubukan din nilang kidnapin yung anak ko kahapon? Singhal ni Laura. Habang mababakas naman sa ekspresyon ng kanyang muka ang takot at pag-aalala na kanyang nararamdaman habang paunti-unti niyang napagtatanto ang mga bagay-bagay. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto kong malaman kung ikaw ang nasa kalagayan ng babaeng si Laura, ano ang gagawin mo? I-comment mo naman ang reaksyon o opinion mo sa baba. Ngayon, balik na tayo sa ating istorya. Nang dahil nga sa mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng batang si Amanda, agad na sinuspende ang mga klase noong araw na iyon sa paaralan na nagdulot para lumaki ang tensyon at pag-aalalang nararamdaman ng lahat. Umuwi na rin si Laura sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak. Nakitang-kita niya kung paanong nalulungkot sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Kinausap naman siya ng kanyang nanay habang sinusubukan na pag-aanin ang sakit na nararamdaman niya. Ginawa ni Laura ang lahat para mabigyang aliw ang kanyang anak upang kahit papaano ay malimutan niya ang mga nangyayari. Huwag kang mag-alala. Lucas, hahanapin natin si Amanda, okay? Ginagawa naman ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya para mabalik yung bata. Pagpapangako ni Laura sa kanyang anak, habang ang kanyang mga mata naman ay nagpapakita ng purong determinasyon
nagagawin niya ang lahat para maprotektahan niya ang kanyang anak. Ngunit, lalo lamang lumala ang pag-aalalang nararamdaman niya nang mapagtanto niya na mayroon palang sumusunod sa kanilang sasakyan noong mga pagkakataon na iyon. Nakita niya ang anino nito na tila ba nagsasabi na mayroong malapit na disgrasya sa kanila. Hanggang sa tuluyan na ngang lumaki ang suspetsang naiisip niya sa kanyang utak. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Ang idea kasi na ang sasakyan na ito ay maaaring may kinalaman sa nangyaring pagkidnap kay Amanda ay hindi mawala-wala sa isipan ni Laura. Ngunit wala naman siyang sapat na ebidensya para patunayan ito. Iniisip niya na maaaring isa lamang itong sasakyan ng kahit na sino na nagkataon lamang na nasa parehang lugar, katulad niya. Pero sa kanyang pagmamaneho, nang kumuliwa na siya ay tuluyan namang nawala din ang sasakyan na bumubuntot sa kanila at nagawa nga nilang makauwi ng bahay nang hindi nagkakaroon ng kahit na anong problema. Samantala para naman sa batang si Lucas ay patuloy pa rin ang pagrereklamo niya tungkol sa masakit niyang ipin at dahil dito ay mas lalo lamang na-stress si Laura sa sitwasyon. Mama, ang sakit na po talaga. Hindi ko na po ito kayang tiisin. Sobrang sakit na po. Wika ng bata habang tumutulo ang mga luha sa maliit niyang muka. Kaya naman, bilang isang desperadong nanay, kinuha niya ang natitira niyang ipon para may padala sa isang pribadong dentista ang kanyang anak. At kinabukasan noong araw na iyon ay pumunta na sila sa dentista. At habang naghihintay ang nanay na si Laura sa waiting room ng klinik, punong-puno siya ng pagkabalisa. Ano kayang nangyari dun sa loob? Wika niya sa kanyang isipan habang patuloy na lumilikot ang kanyang mga paa na sinyales na hindi siya mapakali. Alam niya naman na ginagamot na si Lucas kaya para madistract ang kanyang sarili, tumayo ang babae at dumiretso sa isang malaking bintana para makita ang isang napakagandang view. Isa yung tanawin na nagsisilbing refleksyon ng kanyang simpleng buhay araw-araw. Ang paggalaw ng mga sanga at dahon ng puno kasabay ng hangin at habang bumabagsak ang mga cherry blossom na nag-iiwan ng tila ba pink na carpet na napupuno ng mga bulaklak sa kalsada ay nagdulot para sobrang mamangha ang kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng napakagandang tanawin na iyon, may isang bagay na talaga namang nagpawindang sa kanya. Isang sasakyan ang nakita niya doon. Ang sasakyan na iyon ay ang sasakyan na lagi niyang nakikita na sumusunod sa kanya. Teka nga, yun yung sasakyan na nakaparking malapit sa bahay namin nakarang araw ah. Wika niya sa kanyang isipan. Ito kasi ang kaparehang sasakyan na iniisip niyang nagkataon lamang na nakaparking sa labas ng kanilang bahay. Pero ngayon ay sigurado na siyang nagkakamali lamang siya. Unti-unting nabalot ng madidilim ng mga bagay ang kanyang kalooban. Napuno ng takot ang kanyang puso. Kinakabahan siya na baka may terribling pwedeng mangyari. Sigurado ako, gusto nilang kunin yung anak ko. Kaya naman bilang desperado na si Laura sa mga pagkakataon na iyon, ay naglakad siya papunta sa opisina ng dentista. Determinado na siya na umuwi sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak. Ngunit, ang nakita niya nang buksan niya ang pinto ng klinik na iyon ay talaga namang nagpawindang sa kanya. Ang dentista kasi ay hawak-hawak ang bata sa isa nitong kamay, sa may upuan at sumisigaw sa telepono. Bilis! Tawagan yung FBI! Kailangan ng batang to ng pulis! Kinalibutan naman ng nanay at unti-unting nagpanik ang buo niyang katawan habang papalapit siya ng papalapit kay Lucas. Pero ang dentista na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan ay agad siyang pinigilan. Nakiusap siya sa mga gwardya na hawakan ng babae. Security! Hawakan niyo siya! Huwag niyo siyang hahayaan na makalapit sa bata! Pag-uutos nito sa kanila. Ano nangyari? Bitawan mo ang anak ko! Kukunin ko na siya sa'yo! Anak ko yan! Bitawan mo siya, anong ginagawa mo? Ano ba nangyayari dito? Sumigaw ng malakas si Laura nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo lamang doon habang takot na takot at nanlalaki ang mga mata. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Para masagot natin ang katanungan na iyan ay kailangan natin bumalik ng isang araw upang mas may paliwanag pa ito ng mas maayos. Habang nanonood kasi si Laura ng mga report tungkol sa nawawalang mga bata, ang kanyang anak naman ay nakisali sa isang dental program
na isinagawa sa kanilang paaralan. Sa nakadududong sitwasyon kasi isang umaga ay bigla na lamang merong isang kulay blue na van na may sakay ng mga taong nakadamit ng puti na nagpakilala bilang mga volunteers ang dumating sa kanilang eskwelahan, na kung saan ay nag-offer sila ng serbisyo para i-examine ng mga bata. Sobra namang kaligayahan ang naramdaman ng mga teacher at staff ng paaralan na iyon nang marinig nila ang magandang gustong gawin ng mga taong ito. Kaya naman naniwala sila na totoo ngang mga volunteers ito na gumagawa ng mga kabutihan sa iba. Ngunit ang programa na iyon ay isa lang palang simpleng akto na kung saan sa kabila ng kanilang kabutihan ay may itinatago silang madilim na plano. At noong araw na iyon ay walang kamalay-malay si Laura na nailigtas niya ang kanyang anak na si Lucas na makidnap ng mga masasamang tao sa pamamagitan lamang ng pagsundo nito sa bata ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan. Pero paano ito nangyari? Ngayon ay sasabihin ko na sa iyo. Ang hindi kasi alam ng babaeng si Laura na ang kanilang pagpunta sa isang bentahan ng mga candy at ang pagkagat ng kanyang anak ng isang lollipop ay magdudulot para magresulta ito sa mga hindi inaasahan na pangyayari na ginawa ng mga misteryosong volunteers na nagpakilala sa paaralan ng mga bata. Hindi inaasahan ng magnanay na ito na ang simpleng pagkain nila ng matamis na candy ay ang magiging susi pala para malutas ang madilim na sikretong tinatago ng mga taong nagpakilalang dentista na bumisita sa kanilang paaralan. Nang hindi nga mawala ang sakit na nararamdaman ni Lucas sa kanyang ipin, dito nga ay napagdesisyonan na ni Laura na dalhin siya sa isang pribadong klinik. Pero ang klinik na iyon ay walang kaalam-alam sa kung ano ang programang ginawa ni Lucas sa kanilang paaralan at wala rin silang idea tungkol sa dentistang bumisita sa paaralan nila Lucas. Nang makapasok ang bata sa examination room, ay dito niya na naikwento sa dentista ang lahat ng mga nangyari mula sa appointment niya sa school dentist nila at kung paanong hindi man lang siyang umiyak kahit na hinawakan siya ng dentista sa paaralan nila, na kung saan ay nakakain pa nga siya ng lollipop sa tindahan ng mga candy bilang selebrasyon na ginawa nila ng kanyang nanay. At nang malaman nga ito ng doktor, para mapagaan ang sitwasyon ay nagawa niya pang biruin ng bata. So hindi mo rin matiis, kakadentista mo lang, kumain ka agad ng matamis no? Pabirong wika ng dentista. Ginawa niya ito para hindi masyadong kabahan ng bata bago magsimula ang gagawin niyang examination. Ngunit nawala ang magaang sitwasyon na iyon at napalitan nito ng kaba. Nang madiskubre kasi ng lalaki ang isang nakakagulat na bagay, halos manigas siya. Hindi ito maaari, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay makikitaan ng hindi pagkapaniwala sa kung ano ang kanyang nasasaksihan. Kaya naman nang hindi na nga matiis pa ng doktor ang sorpresang nararamdaman niya, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at inutusan ng bata na wag munang tumayo. Maya-maya pa ay agad siyang tumawag sa mga pulisya. Ang tono ng kanilang pag-uusap ng pulis sa telepono ay talaga namang nagpapakita na hindi lamang ito isang normal na pananakit ng ngipin, kundi ay meron pang mas malalang nangyari. Pero ano nga ba ang nadiskubre ng doktor sa ngipin ng bata? At paano ito maikokonekta sa mga sunod-sunod na pagdukot sa mga bata? At maya-maya pa ay dumating na nga sa loob ng klinik ang nag-aalalang nanay habang sinusubukan niyang komprontahin ng dentista sa kung anumang kaguluhan ng nangyayari noong mga pagkakataon na iyon. Nabutan niya ang dentista na desperadong tumatawag ng pulis para tumulong. Dito ay lalo pa siyang nagulat. Kaya naman nagsisisigaw-sigaw siya at naghahanap ng eksplanasyon sa mga nangyayari. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard na makalapit sa kanyang anak. Maya-maya nga lamang ilang minutong makalipas, sa kabila ng sobrang tensyonadong lugar na iyon, ay mabilis na dumating ang mga pulisya na kung saan ay nabalot nga ng tunog ng sirena at ilaw ng mga police car ang lugar na lalo lamang nagpabigat sa sitwasyon. Wala ba talagang magpapaliwanag sa akin kung anong nangyari dito? Pagtatanong ni Laura habang sinusubukan naman na kontrolin ng mga pulis ang sitwasyon. Maya-maya pa ay kinuha nila ang bata at dinala ito sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas. Hindi! Yung anak ko!
Anong gagawin niyo sa anak ko? Sobrang pag-aalala ang nararamdaman ng babae noong mga pagkakataon na iyon. Iniisip niya na tuluyan ng ilalayo sa kanya ang kanyang anak. Pero maya-maya pa isang pulis ang lumapit sa kanya. At dito na nga nabunyag ang nakakagulat na katotohanan. Miss Laura, I'm sorry to inform you pero yung anak niyo po si Lucas. Well, nakakita po kasi kami ng microchip na naka-implant sa isa sa kanyang mga ngipin. At yung microchip na yun ay nagsilbing tracker para sa kanya. Ha? Ano? Ano ibig sabihin? Paano yun nangyari? Gulat na tanong ng babae. At doon ay pinaliwanag nila sa kanya na kung sino man ang nag-volunteer bilang dentista sa paaralan ni Lucas ay siya ring naglagay ng microchip sa bata dahil sa may intensyon ng mga ito na kidnapin ng bata sa mga susunod na oras. At nang tuluyan na ngang mapagtanto ni Laura kung gaano kalala ang sitwasyon na kinilalagyan nila ay napasigaw siya habang tumatakbo sa may bantana. Tignan niyo yung sasakyan na yun. May sasakyan dyan sa labas na nakaparking. Yan yun, sigurado akong yan yun. Lagi niya kaming sinusundan kahit saan kami magpunta. Ang kanyang nanginginig na boses ay isang malinaw na senyales kung gaano siyang natatakot na mapalayo sa kanya ang kanyang pinakamamahal na anak na lalaki. Kaya naman, mabilis na gumawa ng aksyon ng mga pulis na kung saan ay nagsagawa agad sila ng operasyon para mapalibutan ang buong area. Ngunit sa kasamang palad, ang mga kriminal at bandito ay agad na nakatakas nang makita nilang papalapit na ang mga pulis. Nagpatuloy pa ang investigasyon sa loob ng ilang mga minuto habang tinatanggal nila ang microchip na naka-implant sa ngipin ni Lucas. At dito ay mas lalo lamang silang naliwanagan nang nangyari sa kay Lucas ay isang kidnapping scam. Isa itong napakatribleng children trafficking. Sa pamamagitan kasi ng microchip na inilalagay nila sa ngipin ng kanilang mga biktima ay nagagawa ng mga kriminal na matrak at makilala ang mga bata upang malaman nila kung ano ang pinakamagandang oras na pwede silang umatake at gawin ang kahindik-hindik nilang plano. Labis pa rin nag-aalala si Laura at hindi makapagsalita dahil sa mga nangyari. Sobrang bigat ng kanyang puso dahil naiisip niya na malaki ang tsansa na makuha ng mga kidnapper na ito ang kanyang anak. O Diyos ko, yung anak ko, muntik na siyang makuha sa akin. Muntik na siyang mawala sa akin. Iyon ang malalang iniisip ng babae. At ngayon ay naging maliwanag na nga kung gaano naging delikado ang kanilang sitwasyon. Kaya naman, naiyak na lamang si Laura. Ito ay luha ng kaginawaan na may kaunting takot sa posibilidad na muntikan na ngang makuha sa kanya ang kanyang anak. Pero malayo pa nga ito sa dulo ng ating istorya. Dahil ngayon ay napuno na ng determinasyon si Laura bilang isang nanay. Lalong-lalo na at naaalala niya ang kalagayan ng nanay ng nawawalang bata na si Amanda. Kaya naman napagdesisyonan niya na gawin ang isang napakatapang na aksyon at para mahuli na rin ang mga kriminal. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa misteryosong sasakyan na laging sumusunod sa kanila at ang kaawa-awang sinapit ni Amanda sa kamay ng mga kriminal. Talaga namang wala ng dahilan para siya ay umatras. Umabot na nga sa punto na sinabi niya na magsisilbi siyang pain para tuluyan ng mahuli ang mga kidnapper na ito. Isa itong napakadelikadong plano. Ngunit kung ito lamang ang natitirang paraan, ay handa na si Laura ang gawin ito. Gagawin ko to. Tutulong ako para mahuli niyo sila. Para matapos na ang paghihirap ng mga kabataan na binibiktima nila. Pagdeklara ng nanay ni Lucas na punong-puno ng determinasyon. Kaya naman detalyado na nga nilang sinimulan ng plano na kung saan ay pumayag nga rin ang babae na ilipat sa kanyang ngipin ang tracker na nakuha sa ngipin ng kanyang anak habang siya ay nakaupo sa loob ng sasakyan. Habang si Lucas naman ay nananatili lamang sa kanilang bahay, pinoprotektahan ng mga pulis, habang ang kanyang nanay ay isinusugal ang kanyang buhay para iligtas sa kapahamakan ang iba pang mga bata. Nagmaneho sila papunta sa isang hindi mataong lugar malapit sa isang kagubatan na kung saan ay wala nga halos nagmamaneho o naglalakad malapit dito. Sinunod niya lamang ang lahat ng naging instruction at panuntunan sa kanya ng mga pulis. Hindi nga rin nagtagal bago nagpakita ang isang misteryosong sasakyan na sumusunod sa kanya.
Pero napansin niya na ibang sasakyan na ito at doon niya napagtanto na naisip din ng mga kriminal na magpalit ng sasakyan upang hindi sila mabuking. Pero sigurado siya na ito ang mga kriminal na iyon. Kaya naman nang makita niya sa side mirror na may huminto ng sasakyan sa kanyang likuran, ay labis siyang nanggigil. Yan na yung mga gago. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo. Ito na ang katapusan ninyo. Bulong niya sa kanyang sarili habang nagniningas ang nararamdaman niya sa kanyang kalooban. At nang makalayo pa nga siya ng kaunti, ay lumabas ng sasakyan si Laura na kung saan ay malakas at malinaw siyang sumigaw. Lucas, dyan ka lang sa loob ng sasakyan ha. Hintayin mo ako dito. Babalik din si mama maya-maya lang. Sinigurado ng babaeng si Laura na maririnig ng mga kidnapper ang kanyang sinabi habang nagkukunwari siya na nasa loob ng sasakyan ng kanyang anak. Bubuksan ko lang yung ilaw malapit doon para dito na rin tayo matutulog, okay? Wika pa ni Laura bago tuluyang maglakad papunta sa isang malapit na kubo at nanatili lamang doon ng ilang mga sandali. Sapat na oras naman na ito para sa mga kidnapper na naniniwala na naiwan ngang mag-isa si Lucas sa sasakyan. Kaya naman mabilis silang lumabas ng kanilang sasakyan para kunin ang bata. Ngunit hindi nila inaakala na naghihintay na pala ang mga FBI agents at mga pulis sa kanilang pagkilos. Naging sobrang intense ng pangyayari na kung saan ay napuno nga ng sigawan, putok ng baril at tunog ng sirena ang lugar. Habang paiba-iba namang mga tunog ang umaalingaw-ngaw sa kapaligiran. Makikita dito kung paanong sinusubukan pang tumakas ng mga kriminal. Ngunit hindi sila hinayaan ng mga pulisya hanggang sa tuluyan na ngang madetain ng bawat isa sa kanila. At doon na nga lumabas ang katotohanan sa likod ng malademonyong plano ng mga kriminal. Napag-alaman ng mga pulis na kikidnapin ng mga ito ang mga bata na kung saan ay kapag nakarami na sila ng mga batang nakidnap ay ilalagay nila ang mga ito sa isang container at ibebenta sa isang mayamang tao na naghihintay sa kanila sa ibang bansa. Kaya naman, nang malaman ng mga otoridad ang impormasyon na ito na nakuha nila mula sa mga nahuli nilang kriminal, ay nagawa rin nilang malocate at mapalaya ang ilan pang mga batang biktima ng mga trafficker na ito. Kasama na dito ang batang si Amanda, ang kaibigan ni Lucas. Hindi nga rin nagtagal ay itinuring na bayani si Laura at ang dentista ni Lucas. Kaya naman, na-awardan sila sa kagitingan at katapangan na pinakita nila. Na kung hindi dahil sa kanila ay siguradong mas marami pang bata ang mabibiktima ng mga kriminal na ito. Para naman sa babae, nagkaroon siya ng panibagong buhay. Ang katapangan at kagitingan kasi niya ay naging simbolo ng kapayapaan at pag-asa. Tuluyan siyang naging sikat sa kanilang bayan habang ibinabahagi ang nakaka-inspire niyang istorya. Pero kasabay nito ay nagkaroon din siya ng mas magandang mga oportunidad na kung saan ay nagkaroon siya ng mas magandang trabaho na talaga namang malaki ang naitulong sa kanilang buhay ng kanyang anak. Sa huli ay napatunayan nga rin ng babaeng si Laura na ang instinct niya bilang nanay ay hinding-hindi kailanman nagkakamali at nagsilbi rin itong paalala na laging makinig sa tinitubok ng iyong puso at maniwala na kakayanin mong kalabanin ang kahit na anong uri ng kasamaan sa mundong ito. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin, sa araw na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-like at mag-subscribe para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya.